Muli pong nagbabalik si Kuya Raul mga amigo at andito po tayo sa bahay nila. Yan po. Ano pa si Kuya Beljon. So sasamantalahin natin yung pagkakataon at gagawa tayo ng maraming video ngayon lang kasi hindi busy si Johanna. Kaya andito tayo mga amigo. Kaya alam niyo po pagka walang pasok talaga sinasamantala ko na pagkakataon na sila Johanna ay andito. Kasi 2 oras, nagbibideo kami. Tapos, pagkayari nun, pahinga na. Pero alam mo, sabi ni Johanna sa akin, nakakatuwa kapag nagpupunta raw ako dito. Tapos kasama ko si Beljo, kahit dati pa, nare-relax sila. Kasi meron siyang kausap. Dahil, gaya ngayon, wala na si Monica dito, yung kanyang kaibigan. Nagmumuhay siya na mag-isa lang dito kasama ang kanyang pamilya. So, kung isipin nyo, no, napakatatag nitong si Johanna. Napakatatag dahil napakalakas ang loob dahil mag-isa niyang binubuhay ang kanyang mga anak. So nakakabilib dahil nagkatrabaho. So mamaya sabi niya sa akin, kanina pa ako dito, sabi niya sa akin pagkayari daw na niya na mag-video kami at ayusin yung yung bahay niya, mag-o-open siya ng kanyang ng parlor kahit mga 2 oras, 3 oras. Kasi sayang naman daw yung kikitain, sabi ni Johanna sa akin. And then, pero yung yung ukay-ukay, hindi niya muna, hindi siya, nagpo-focus siya. Ngunit, pag ganito, na 3 oras, yung, ang ino-open lang niya, yung kanyang parlor. Kasi, for sure, marami daw mga magpapa-trintas sa kanya. Kasi sa trintas doon po siya nabubuhay talaga ng panalong bonggang-bongga. Kasi malaki ang upa. Lalo sa mga yung manicure, pedicure. Ewan ko kung magkano ang singing nila. Depende siguro sa tao. Pero kasi pagka mga kagaya namin mga puti o mga expat, iba syempre ang upa. Medyo mahal. Yun po mga amigo. So ngayong araw po ay meron po tayong pag-uusapan dahil pagbalik po namin dito, sinabi ko po kay Johanna na mag-isip po. Actually, sabi ko kay Johanna nung nagpunta kami nung nakaraan, pag-isipan niyang mabuti about sa pagpunta ni Wesley sa Pilipinas. So ang dami pong nagko-comment doon at isa yung pumukaw ng aking pansin ay yung pong nag-comment doon, sabing ganun ay tingnan daw muna yung sitwasyon nila misma sa Pilipinas bago daw yon. Ang naisip ko naman pag kasi umuwi na ako kasama sila misma at sila Chamame, matatagalan bago bumalik ako sa Equatorial Guinea. Siyempre, ayusin ko pa yung dapat ayusin dahil kailangan ko ng bisado na si Chamame ang mag-aayos. So, hindi po porket ako nag-resign ay hindi na ako makakabalik dito sa Equatorial Guinea. So, yun po ang inyong iniisip. Dito po pwede kayong bumalik basta may mag-aayos ng bisado nyo. So, ganun po. So, hindi porket ako ay magpo-forgo sa Pilipinas hindi ako makakabalik dito sa Equatorial Guinea. So, para-paraan lang po mga amigo. Siyempre, ang buhay natin ay naging buhay na natin ang kasama ang mga lokal. So, possible po yan mga amigo kapag tayo ay nagpurgo sa Pilipinas. Siguro kapag naayos ang visa after 1 year, makapagbakasyon dito ng 1 month, 2 months, tapos balik sa Pilipinas, ganun. Opo, medyo sabi nga natin ay mahal yung pamasahe. Ngunit kung maayos naman yung visa, si Chamami kasi ang nagsabi nito about doon na Roel, kahit mag-resign ka, makakabalik ka rito dahil pwede kang kumuha ng visa at saka pwede kang mag-tour kahit saang bansa dahil naikwento ko nga at saka Chamami na ako ay marami ng bansa na rin napuntahan at walang kaso sa imigrasyon. So ayun po mga amigo, yun yung aking pinanghahawakan ngayon na ako man ay makaalis at for good sa Pilipinas. Marami po tayong pwedeng gawin dito kapag tayo bumalik. So pwede naman ako makitulog kila Beljon. Pwede naman ako sabi nga ni Chamame yung isang kwarto sa may paupahan, pwede ako. Yun, marami. At excited po ako sa mga sa mga mangyayari sa future. Hindi man siguro sa ngayon, pero at least kapag nagawa ni Chamame na maayos yung aking bisado o makapagpagawa ng maayos yung ma-renew yung residensya ko bago ako umuwi ng Pilipinas. So marami po pwede mangyari. So ang dahil ko sinasabi, ngunit nasabi ko lamang po yung mga plano na
na I-Fray matupad dahil pwede naman tayong pumunta rito anytime. So ayun po mga amigo, ngayon po ay kakausapin po natin si Joanna about po sa decision niya about kay Wesley. So ngayong araw po mga amigo ay malalaman nyo po kung ano po talaga ang decision ni Tia Mami. Kung sila ay desidido na pumunta si Wesley sa Pilipinas dahil si Tita Happy ay willing na gastusan ang ticket at saka yung pagkuha ng passport ni Wesley. So maaaring ang iba sa atin ay hindi pabor, o maaaring ang iba sa atin ay pabor, o maaaring ang iba sa atin ay iba-iba ang inyong kuro-kuro. Ngunit syempre ang lahat ng desisyon ay nakay Joanna. So sabi nga, wag ako mangangako. Wala po akong pinangako sa kanila. Ang sabi ko lang sa kanila pwede akong tumulong. Ngunit syempre lahat ng ito ay nakadepende po sa lahat ng proseso na mangyayari. So kung kukuha ng passport, edi kumuha. Kung kukuha ng kung paano ang mga tamang proseso, edi yun ang gawin. Yun ang sabi ko kay Joanna. Yun ang dapat sundin. Kasi sa mga comment nyo po, minsan may kasabi po na wag daw nga ako mangangako kung hindi ko kaya. Hindi naman ako, sabi ko naman sa kanya, kakausapin ko pa muna yung pamilya ko sabi ko gano'n sa kanya. Pero nang dumating nga po yung isang kaibigan natin, nakakilala ko matagal na, ang sabi ay willing siya na gastusan si Wesley. At pag nasa Pilipinas ay madali na po yun. Buenas tardes, guapa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Bien. Sí. Esto pasar de día, ¿no? Yo hablar contigo. ¿Qué tu decisión para de Wesley? Espera. Yo ha dicho hablar con Wesley, ¿no? Pensar bien para esta decisión, ¿vale? Porque tú sabes, ¿no? Hay gente mi país, yo saber esto persona, mi país quiere ayudar Wesley para arreglar su pasaporte ir mi país. Sí. Pero cuando todo sale bien, puede ir mi país, ¿no? ¿Tú tienes identidad? ¿Tú tienes identidad? ¿La verdad? ¿Dónde? Allí. Ano? ¿Tú tienes identidad? Sí. Meron na siyang ID, national ID, mas madali na. No. Pupunta ka sa Ministry of Social Welfare dito, kukuha ng sponsor ng papirma sa ministro. Yun nga, sabi ko. Yun nga, gagawin nga, Belgio. Sabi ko, basta lahat ng aayusin. Hindi lang pasaporte, kailangan niya ng ministro. Pero nga, kasi ngayon kasi, Belgio, ang ayusin yung passport. Tapos yung sponsorship. Sponsor, tapos yung autorizado na pwede siya kunin galing sa gobyerno dito, na pwede siya dalhin. Cuando tú sales dito, mi país, quiero autorizado para autorización del gobierno, el ministro de social, Sociales. sí, para tú puedes cuidar, puede firmar, pagar ahí. Ito muna, no? Guys sa atin, di ba? Guys sa atin, oo. Pero tu nationalidad ke? Guineana. Guineana, oo. Guineana ang nationalidad niya. Joanna, ¿qué tú hablar con Wesley? Yo hablar con él. Él hemos hablado. Que él va a ir. Él quiere ir. Él quiere ir. Sí. Él quiere ir. Tu decisión también así. Igual. Mi decisión también es igual. Sí. Que él puede ir. ¿Qué tú pensar porque tu decisión tú aceptar esto? Es situación de vida, por eso. Situación de vida. Sí. Para que él se vaya para ir a estudiar ahí. Sí. Pero cuando él ir a mi país mucho tiempo para volver aquí o hasta no sé qué año puede volver aquí. ¿Tú sabes así? ¿No? No sé, sí. No hay problema así. No hay problema. No, no. Es para estudiar, no hay problema. No hay Vamos a hablar. Sí, Teléfono. hay teléfono, hay WhatsApp. Hindi na kailangan autorización, passport lang kaya kita. Passport lang. Solo pasaporte para ti. Sí. Cuando tú ir a mi Solo país. explicar, polisya, Di ba Belgium mas
kapag naging maayos lahat ng requirements, makakapunta sila sa makakapunta si West Pilipinas. So depende pa rin sa ano no, sa papeles. Parang gawin mo, pumunta ka, di ba, may members ka ng group ng Filipino community, nandun mga si ambassador, Oo. pwede mo tanongin mo kung anong mga process para magkaroon ng bibigyan ka naman ng note pa nun, advice, okay, Rochelle, tanongin mo, konsulado ng Pilipinas, Oo. dito ka, bibigyan ng Pilipinas ng visa. O kasi ang ano ba yun kasi mangyayari, hindi natin, ang gagawin kasi student visa ang Oo gagawin. nga, doon ka magkatanong Oo. sa embassy ng Pilipinas. O hindi ano, Sila bibigyan ng visa. kumbaga pa nagpunta sa atin talaga, may nakalagay doon na kung sino nag-sponsor. Sino sponsor? O ang nag-sponsor kasi noon yung kaibigan. Pero napipila pa sa Oo. Philippine Embassy. Okay lang yun, basta importante nga maayos lahat ng papeles. Kaya nakadepende rin kasi sa mga papeles at kung siya ay makakapunta sa Pilipinas, Oo. di Tapos ba? depende sa Philippine Embassy kung aprobahan yung kanyang work in student visa. Ah. Bago magpunta doon, kailangan may mga sponsor sa Pilipinas. Yun yung submit mo sa Philippine Embassy. Mahabang proseso. Mahabang proseso nga. Para at least legal. Sabi mo legal ang gusto Oo, mo. legal Yun talaga. ang dapat. Oo. Porque todo nosotros quiere legal. No falsificado, nada. Todo legal. Para no hay problema, no? Sí. Todo legal. Sí, yo quiero que Wesley vaya a estudiar ahí en tu país para que él pueda estudiar bien, porque aquí no hay otra lengua, solamente español. Aquí escuela no está bien. Esta opinión tu decisión, Wesley ir mi país. Sí. Pero tú explicar Wesley, cuando ir mi país no mucho, no rápido para volver aquí, no pronto volver aquí. Sí, yo hablar Él con sabe todo. Él sabe todo, yo he terminado de hablar con él. No Ayer, puede en yo mi hablar, país. sí. Yo he terminado de hablar ayer con él, que él va a ir a estudiar, hasta va a ser mayor, termina todo su escuela, va a estar ahí. Mhm. Vamos a hablar. Ajá. Después, cuando terminar de escuela, él puede buscar trabajo en mi país, no? Puede buscar trabajo ahí, sí. Ayun po mga amigo, yun po ang desisyon nila, Joanna. At ang sabi ko lang po sa kanila ay dapat po ay ayusin po yung mga requirements at nakadepende sa mga requirements kung ano yung kalalabasan ng ating gagawin. Pero nakasuporta po si Kuya Raul at nakasuporta rin po si Tita Happy sa lahat ng gagawin namin dito para po makapunta sa Pilipinas si Wesley. At yun po, sana maayos kasi mahabang proseso po mahabang proseso yung aming mahabang proseso po. Tapos ang mangyayari pa nito dapat masimulan na. Yan, dapat masimulan na yung dapat ayusin para kay Wesley. Para makapunta siya sa Pilipinas. So ayun po mga amigo, yun lamang po ang video natin for today at maraming salamat po sa panood ng video na to at i-update ko po kayo at babasa po ako ng comment ko ano po ang masasabi nyo. So malamang po dyan, iba-iba ang comment ninyo, iba't iba ang inyong saloobin. Ngunit aking igagalang at lahat po ng desisyon ng ating gagawin ay nakadepende po kay Wesley at kay Joanna. So in-explain ko naman sa kanya lahat na mahirap ang proseso pero sabi niya kailan pa mayroong pagkakataon na makapunta sa Pilipinas, gusto na nila itong i-grab at sayang ang oportunidad na mabago ang buhay ng isang tao, ng isang Aprikano sa Pilipinas kung makapag-aaral ng mabuti at lahat ng ito ay makakatulong para din sa pamilya ni Joanna. Salamat po mga amigo at bukas po ulit. Adios, hasta mañana. Ciao. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.